Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoid Mix Videos. Ngayon po, may balita po tayo mula sa News 5 Everywhere at ito yung pagsuporta ng China sa mga kandidato. No? Susuportahan kasi ng China yung mga kandidato na papabor sa China. At alam niyo na kung sino yung mga kandidato na yun na tatakbo sa eleksyon. So, ito po yung balita at bigyan po natin ito ng ating reaksyon. Tiyak daw na susuportahan ng China ang sino mang kandidato sa 2028 elections na papabor sa kanila pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Ayon yan kay Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Git naman ng Navy, posible ring gamitin bilang dirty tactic sa eleksyon ng West Philippine Sea para magulo ang mga Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, si Raynel Pab. So yun po yung frontline, ano? At ito nilalabas na to sa mga panahon ngayon. At sana naman sa pagdating ng eleksyon ay maging matalino tayo sa pagpili ng ating iboboto. Iwasan na po nating iboto yung mga pro-China. No? Hindi naman natin sinasabi na ayaw natin sa mga Chinese. May mga kaibigan po tayo mga Chinese. Meron naman tayong mga, lahat naman dito sa Pilipino, no? May mga kilalang mga Chinese o China. Pero hindi po natin sila nilalahat. No? Ang tinutukoy po natin dito ay yung gobyerno ng China, no? Yung nandun mismo sa China. Balitang yan, si Raynel Pawid. Ito ang bagong caricature na ipinesenta ni Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Jay Tariela sa isang event sa Makati kanina. Pero ngayon nakakover na ng smiley face ang mukha ni Chinese President Xi Jinping. May caption pa ito na China versus one Filipino. Pero si Tariela may disclaimer. That caricature is not something that I made. I have to cover the face, otherwise there will be another diplomatic protest. Galing daw ang caricature mula sa isang broadsheet. Matatanda ang naghain ng diplomatic protest ang China matapos gamitin ni Tariela ang umano'y caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isa niyang presentation na may nakalagay na why China remains to be bullied. Dito na nagsimula ang mainit na sagutan ng ilang opisyal ng bansa at ng Chinese Embassy Manila hanggang sa umabot nga yan sa pagpapasa ng isang resolusyon sa Senado na kumukondena sa mga pahayag ng embahada. Sa kabila ng tensyon, sinabi ni Tariela na walang direktibang maghinay-hinay siya sa kanyang mga tirada kontra China. I don't think that there is a challenge in a way that Yung tungkol dun sa caricature na yun, no? Ang tingin yata nila sa kanilang presidente ay Diyos. No? Samantalang yung mga Chinese Coast Guard winawalang hiya yung ating mga kababayang Pilipino, mga mangingisda pa, no? At yung sa mga Bureau of Aquatic Research na hindi naman yung mga sundalo para labanan sila. No? Ano ba ang pagkakaiba ng mga yon? Tao yun eh. Dito kay Xi Jinping. Tao lang din si Xi Jinping. Barilin mo sa ulo yan. Patay yan. No? Tao lang din yan. Takot nga yan lumabas sa kanilang nang walang bodyguard eh. Di ba? Takot. Takot si Xi Jinping lumabas ng walang bodyguard. No? Subukan mong paglakarin yan dyan. Kung talagang matapang yan. Hindi, takot yan. Yun ba yung pinagmamalaki ng mga Chinese na dapat igalang? Sila nga hindi marunong gumalang. there is a challenge in a way that you might think that I'm being asked to tone down or to minimize my media exposure or something. Wala naman ganun. Araw-araw pa rin naman tayo nagkikita-kita. No? Malacanang has the full support of the Transparency Initiative in making the Filipino people aware of what's happening in the West Philippines. Nanindigan din si Tariela na lahat ng impormasyong sinasabi niya tungkol sa West Philippine Sea ay walang labis at walang kulang, taliwas sa akusasyon ng Chinese Embassy. All of us are aware of what's happening. It's very difficult for the Chinese government to alter the public opinion when it comes to the West Philippine Sea. Dito na rin pumasok ang usapin ng halaga ng West Philippine Sea sa 20. Eto si Tariela matapang to, no? Kung tutusin, pwede rin siya ipapatay dito sa Pilipinas ng mga Chinese, no? Marami kasing kaalyado yung Chinese dito sa Pilipinas ng mga Pilipinong mga traidor ng bayan. Pwede nilang gawin yon. Pero itong si Tariela, pwede mo sabihin bayani, no? Buhay na bayani ng ating bayan na lantarang
lumalaban sa kalaban, sa external threat, which is yun yung China. West Philippine Sea sa 2028 elections. Tiyak na susuportahan daw ng China ang sinumang kandidato na walang balak ipaalam sa taong bayan ang totoong nangyayari sa pinag-aagawang teritoryo. There is any candidate that the Chinese government would be supporting in 2028, of course, that should be somebody who aligns with their own interests, who doesn't really wish to make the Filipinos aware of what's really happening in the West Philippines. Ayon naman sa Philippine So yun po, no? Susuportahan ng Chinese government yung mga kandidato, no? Maliwanag po yan, napapabor sa kanila para maitago yung tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya kilalanin nyo po ngayon pa lang kung sino yung mga kandidato na pro-China government. No? Maalala nyo, nung panahon ng Duterte, nagdagsaan yung mga Chinese dito. Which is nagresulta? Dukutan. No? Yung human trafficking, no? Kumukuha sila sa ibang bansa or even Pilipino, kinukulong nila at puwersahang pinagtatrabaho. Naging laganap yung mga scammer. No? Chinese po may kagagawan niyan. At kaya lumaganap yung scamming dito sa Pilipinas, kahit pati yung mga Pilipino tuloy naturuan kung paano mang-scam sa pamamagitan ng online. Ayon naman sa Philippine Navy, isa ang usapin sa West Philippine Sea sa magagamit bilang dirty tactic sa eleksyon para magulo ang mga Pilipino. It is used to divide us. It is used also to downgrade your military. Is there a West Philippine Sea, ma'am? Yes. Yes, yes. And we should not debate upon it. Bagamat 2 taon pa bago ang 2028 elections, may paalala ang isang eksperto sa mga botante. Pumili ng leader na may paninindigan sa West Philippine Sea. There should never be a soft about Philippine national interest. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. So yun po, no? Balita mula sa News 5 Everywhere. Dito pa lang, maaga pa lang, pinapakilala na, no? Sinasabi na ng Philippine Navy kung ano yung dapat, kung sino yung dapat iboto. Yung may paninindigan dapat sa ating bansa. Hindi yung kumukontra at kumakampi pa sa China. Maging matalino po tayo sa pagboto na yan. May problema na po tayo dito sa corruption sa ating bayan. Ngayon kung papasok pa itong China na ito at makokontrol tayo at maghahari-harian ng Chinese sa atin at dahil nanalo ang mga botante nito na sinuportahan ng China, pag nanalo po yan, may corruption na at lalong maghahari-harian ang mga Chinese dito sa Pilipinas. Kaya sa mga botante, please lang po, wag po nating iboto. Kilala naman po ninyo kung sino yung mga pro-Chinese dyan, yung actually nilagay na nga sila sa yung mga picture nila doon sa 9-dash line. Tandaan nyo po yun, no? Hindi po tayo naglagay niyan, na balita na po yan at naaalala lang natin dito kung sino yung siyam na yon sa parte ng mga senador ata yun, ng mga kongresista. So, ulitin ko po, maging mautak po. Huwag po nating iboto ang mga kumakampi sa Chinese government. At siguradong meron silang hindi gagawing maganda dito sa ating bansa. Lalaganap ulit ang mga dukutan, lalaganap ulit dito ang mga scamming. Kahit ang droga, magpapasok din po sila rito. Dahil bawal sa bansa nila, dito sila makakakilo sa ating bansa. So ito ay isang paalala lang po para sa lahat, para sa ating mga Pilipino. Hanggang dito na lang po, ito po ang Avoy Mix Videos. Hanggang sa muli.